Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good afternoon. Ngayon ho ay unang linggo sa buwan ng Oktubre, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, may nais po akong ipaalala sa inyo at ipaalala ninyo sa mga katabi ninyo. Pakipaalala sa katabi ninyo, sabihin ninyo, magdadasal tayo. Ang pinakamahalagang word doon ay yung tayo. Kapag tayo po ay nagpupunta sa simbahan, kapag tayo ay nagsisimba, hindi ito pansariling pagdiriwang lamang. Tayo ay nagsasama-sama sapagkat ito ang bunga rin ng bawat Eucharistia. Tayo'y pinag-iisa at pinagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Kaya hindi lang ikaw ay uuwi na pinagdasal mo yung sarili mo, ikaw ay uuwi dahil inilapit mo sa Diyos yung intention mo, hindi. Kaya nga nakakainggit ko minsan, may mga kaibigan ako sa ibang simbahan din, pagmasdan ho ninyo kapag sila nagse-celebrate. Kapag pumupunta pa lang sila sa kanilang simbahan, sa kanilang kapilya, abay magkakakilala sila. Nagbabatian din sila at bago sila umuwi, sila yung nagkakamustahan pa. Kaya sana, huwag nating kalilimutan that every Eucharist is a community celebration. Not just a personal and individual celebration. Kaya napakahalaga ho nito tulad ngayong buwan ng Oktubre. Marami tayong ipinagdiriwang. Buwan po ito, pinagdadasal natin, nakikiisa tayo sa panalangin man lamang sa mga kapatid nating misyonero. We are offering these prayers and masses ng October for all the missionaries. Ganon din sa mga indigenous brothers and sisters, yung mga katutubo nating kapatid. At sa huling bahagi po ng Oktubre, ipagdadasal naman natin ang mga kapatid nating bilanggo. So, ang daming intensyon. Ang dami nating ipagdarasal. At sama-sama nating gagawin yon. At merong isang pinakamahalaga rin ngayong buwan ng Oktubre. Ano pa yung pinakamahalagang ipinagdiriwang natin ngayong October? Buwan ng Santo Rosario. Ano ang sabi ni Pope Leo XIV ngayon? Pray the Rosary daily. Pray the Rosary so that peace may come to your family, to your country, and to your life. Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan sa buhay? Kaya, alam nyo ho, ang rosaryo ay regalo ng ating mahal na ina. Naalala po ninyo, nagpakita ang mahal na Birhen ng Fatima sa 3 bata, si Lucia, Jacinta, Francisco. Sa ilang buwan, mula Mayo hanggang Oktubre, tuwing 13 ng buwan, nagpapakita ang mahal na ina sa 3 bata. At sa unang buwan ng kanyang pagpapakita, meron siyang mahalagang binilin sa mga bata. Ano ang sabi ng mahal na ina sa 3 bata? Pray the Rosary daily so that the war would end and peace may begin. Mukhang kailangan natin ngayon yan. Hindi lang sa mundo, hindi lang sa bansa natin, malay mo sa pamilya ninyo. Sino bang ayaw ng kapayapaan sa pamilya? Kaya ang tanong, anong mga intensyon mo sa pagpunta sa misa natin ngayon? Prayer. Anong sabi ni San Padre Pio? No one wins the battle without prayer. Walang anong laban ang maipapanalo ng isang tao kung walang panalangin sa buhay nito. Prayer. Kaya nga ho, tinuturuan natin ngayon pa lamang ang mga bata ng tamang pananalangin. Hindi lamang ng panalangin gusto natin. Hindi lang ayon sa gusto at paraan natin, kundi ayon sa gusto ng simbahan at turo ng simbahan. And praying the Rosary is the most powerful thing to do. Bakit ang mga demonyo daw takot sa Santo Rosario? Dahil babigay ni Mama Mary ito, huwag niyong kakalimutan, ang Rosario ay hindi naman tungkol sa buhay lang ni Maria, kundi sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. The Rosary is about the mysteries of the life of Christ.
Kaya tuwing hawak-hawak natin ang Santo Rosario, hawak-hawak mo ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundong ito. And that is the life of Christ. And that is Jesus. Kaya sa ating mga pagbasa ngayon, sa unang pagbasa, napakaganda ho nito para itong isang halimbawa ng isang mabuting pananalangin. Balikan ho natin ang sulat ni Habakuk. Yung unang bahagi po nito ay tungkol sa isang tao na nananalig. A man who believes. At kung tayo ay nananalig, tayo ay nakikinig. Kaya lumalapit si Habakuk. Tingnan ho ninyo, ilang araw nang nakakalipas, si Habakuk ay lumalapit, ganun din ang bayan ng Jerusalem. Kapag ang isang tao ay tunay na nananalig sa Diyos, kahit na gaano pa kahirap ang kanyang pinagdadaanan, kahit gaano pa kalaki ang kanyang nagawang kasalanan, magagawa pa rin itong lumapit sa Diyos. Kaya nakakatuwa ho kayong makita, tayo. Walang lugar dito ang panghuhusga. Kaya kapag tumitingin ka, nakita mo yung kasama mo, nakita mo yung isang tao nagsisimba, ay kilala ko yan. Alam ko kung saan galing yan. Alam ko kung anong ginawa niyan. Walang lugar yon. Dahil lahat tayo, may kanya-kanya rin pagkukulang at pagkakasala. Pero, ang pagpunta nyo rito ay isang malaking tanda ng pananalig. Yung pangalawang bahagi ng unang pagbasa ay tungkol naman sa Diyos na nakikinig. Kung may isang taong nananalig, lagi niyang maririnig ang Diyos na nakikinig sa Kanya. Kaya, ang taong marunong makinig ay ang taong tunay na nananalig. Kaya tingnan ho ninyo, nakakabwisit yung mga hindi marunong makinig. Kasi parang walang paniniwala sa iyo. Anong nararamdaman mo? Kapag yung itinuturo mo, sinasabi mo ay hindi ginagawa, pakiramdam mo walang tiwala sa iyo. Hindi naniniwala sa iyo. Kaya ang ganda ng ating salmong tugunan. Huwag nating kakalimutang makinig. Panginoon, inyong dinggin. Huwag niyo sang salungatin. Kaya sa pananalangin, ano ang dapat nating tularan sa mga alagad? Ano ang intensyon? Nandito na tayo sa simbahan. Sabi natin na ang misa ay ang pinakamataas na antas ng panalangin. Ngayon, ang susunod na tanong ay ito, anong laman ng mga panalangin natin? Ano ang hinihingi mo sa Diyos? Ano ang madalas mong bukang bibig kapag ikaw ay nagdarasal? Sa puntong ito ng buhay ninyo, kung tatanungin kayo ng Diyos, top 3. Ano yung top 3 intentions mo na gusto mong iwan sa simbahan bago ka umuwi? Na Lord, ikaw nang bahala. Baka naman pwedeng unahin mo na ako. Mukhang nakakaluwag-luwag naman itong katabi ko. Baka pwedeng mauna naman ako. Pero anong tinuturo ng mga alagad sa Ebanghelyo? Ano ang kanilang hiningi? Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Increase our faith. Hindi sila humingi ng increase ng viewers, ng followers, ng likes. Hindi sila humingi ng increase ng dami ng maniniwala, ng maiimpluwensyahan nila, ng pera, ng material na bagay. Hindi sila humingi ng increase ng kasikatan, kapangyarihan. Ang hiningi nila, pananalig. Kaya sana sa simula pa lang sa umaga, yun ang ating unang hinihingi. Sapagkat hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa ayong maghapon. Hindi mo alam kung anong pagsubok ang darating sa iyo sa maghapon. Hindi mo alam kung anong tukso ang haharapin mo sa maghapon. Kaya ano unang hiningi natin? Panginoon, dagdagan mo ang pananalig ko sa iyo. Anong sabi ng ikalawang pagbasa? Sapagkat kung tayo ay may pananalig, hindi tayo matatalo ng takot. Hindi tayo matatalo ng anumang tukso. Kaya more than anything else, let us ask the Lord to increase our faith.
Kahapon umaten ako ng anniversary ng Caritas Manila. 72nd anniversary ng Caritas Manila. Ang ganda ng motto. Kanina nagsimba yung mga SSDM natin. Tinanong ko yung motto, mukhang nakalimutan nila. 2 salita lamang ang motto ng Caritas Manila. Charity works. Charity works. There are 3 theological virtues. Ang pangatlo ay love or charity. Before love, there was hope. But before hope, there was faith. Charity works if faith works. Hindi tayo matututong umibig kung wala tayong pananalig. Hindi tayo matututong umasa pa rin kung wala tayong pananalig. Pananampalataya, paniniwala. Hindi tayo makakagawa ng mabuti at maganda kung wala tayong paniniwala at pananampalataya. Ito gusto ko pong i-share sa inyo bilang pagwawakas ng pagninilay na ito. Napakahalaga po nito lalo na sa mga batang nandito, sa mga batang nagkokomunyon. Pero minsan pati matatanda nakakalimutan din ho. Nagmisa ako nung Miyerkules sa Baclaran. Ang dami ho pinapaalalahanan ko po yung ating mga greeters and collectors. Hindi lang sila collectors and collectors, sila ay greeters din. Bakit ho nagkakaroon na tayo ng mga kailangang greeters sa harapan kapag komunyon? Sapagkat meron silang mahalagang role. At yan ay ang sikaping ingatan, pahalagahan, at siguraduhin na tunay na nirerespeto ang komunyon. Mga kapatid, huwag kakalimutan, pagtanggap ho ng komunyon sa kamay, kung sa kamay, gilid, isubo nyo muna bago bumalik sa upuan. Noong pong Miyerkules, nagmisa ako sa Baclaran. Alam nyo, pag ako'y nagmimisa, ang aking mata, hindi yung kamay ko ay malikot. Talagang natitingin. So, nung Wednesday sa Baclaran, komunyon ang haba ng pila. May lalaki nagkomunyon sa kamay. Alam nyo, kahit hindi ko siya tinignan, nakikita ko sa gilid ko kung anong ginagawa niya. Alam mo ninyo, hindi niya kagad sinubo. Nung ako'y medyo kinakabahan na, sinilip ko siya. Dire-diretso ng lakad. Pagtingin ko sa gilid ko, may babae doon sa corner na nakatingin din sa lalaki. At tumingin din siya sa akin, nakatingin ng kami ng babae. Kaya sinenyasan ko lang siya, sabi ko sa kanya. Tapos hinabol niya yung lalaki. Pinasubo niya. Sinubo naman yung komunyon. Tapos bumalik siya sa pwesto niya. At nagtingin ng kami ulit, sabi ng babae. Hindi ko kilala yung babae. But I really admired her for believing in the true presence of Christ in the Eucharist. Igagalang natin, iingatan natin, irerespeto natin kung pinaniniwalaan natin. Lalo na ang Eucharistia. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari pa sa paligid natin. Anong pwedeng mawala at dumating. Anong pwedeng magsimula at matapos. Pero wag ko kayo mag-alala. Binigyan tayo ni Maria ng pinakamakapangyarihang sandata. Yan ay ang panalangin. More prayer, more power. And no prayer, no power. Lagi nating baunin ang paalala at imbitasyon ni Maria. Pray the rosary daily. Pray every day. No one wins the battle without prayer. Charity works where faith works. Amen.